Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo or Matthew. Matthew 7, beginning in verses 13 hanggang 14. Ang babasahin ko po ay ESV version sa English, Matthew 7, 13 to 14. ESV version, praise the Lord. Verse 13 says, "Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy." So tandaan po natin yung word na way is easy. "That leads to destruction, and those who enter by it are many." Verse 14, "For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few." Praise the Lord. Sabi naman sa Tagalog, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. 14, "Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon." Ulitin ko yung English. "Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few." Ang pag-uusapan po natin sa oras na ito ay pamagatan nating beware of the easy way. Amen? Mag-ingat sa mga mabibilis, madadaling paraan sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa isang society na gusto natin ng palaging mabilis ang nangyayari. Amen po ba? For example, gusto nating kumain, nagugutom tayo, gusto natin mabilis kaagad maluto ang pagkain. Kaya nga nauuso yung mga fast food chain, yung kainan na mabilisan. No? Yung iba, wala pang 1 minute, meron ka ng pagkain. 1 to 2 minutes, okay na, meron ka ng pagkain. So tayo ay nabubuhay sa ganoong sitwasyon sa ating buhay. Mabilis ang mga galaw, hindi pwedeng mabagal, kailangan mabilisan ang lahat. Amen po ba? Kailangan mabilis, mura, easy, madali lang gawin. Ang mga bagay, yun na ang nauuso sa ating panahon ngayon. Yung mga bagay na dati naman nating ginagawa, ay ngayon mas pinabilis na. Halimbawa, noong unang panahon pa naman, kailangan kumain ng tao. Pero sa panahon natin ngayon, mas mabilis lamang maghanda ng pagkain. Amen? Lalo na kung meron kang, kahit hindi ka marunong magluto. Sino dito hindi marunong magluto? Pero salamat na lang sa YouTube, di ba? Na nag-tutorial, ano ang unang gigisahin, anong lalagay, bawang, sibuyas, kamatis, o kung ano man. Susundan mo lang, tapos marunong ka na. Di ba dati parang ang hirap magluto ng mga kare-kare, ng mga kaldereta at napakaraming pagkain. Pero ngayon kahit hindi ka marunong, pwede mo nang magaya dahil sa technology. Hello? Sa ating pagtatrabaho, normal naman noon pa, yung mga unang tao nagtatrabaho na. Pero ngayon, mas pinabilis lang ang gawain. Minsan nga, sa sobrang gusto ng tao maging mabilis, hindi na mga tao ang gumagawa, kung hindi mga robot na. Amen? Napakabilis talagang mass production.
Iba, parehong ginagawa ng tao noon at ngayon, pero mas mabibilis ang paggawa ngayon sa pagbabiyahe. Dati pa naman ginagawa ng tao ang bumiyahe. Pero nung unang panahon, para ikaw ay makabiyahe, kailangan mo maglakad ng ilang araw. Lalo na nung panahon nila ng ating Panginoong Hesukristo, dinalakad nila yung kanilang ministry. Nangangaral sa mga tao, lakad lang, ilang araw ang paglalakbay. Ngayon, kung gusto mong pumunta sa isang lugar, napakabilis lang. Halos lahat ng tao ay meron ng mode of transportation, meron ng sari-sariling bisikleta, meron ng motor, ano pa, napakarami, sasakyan, e-bikes. Di po ba? Mas madali ang buhay ngayon, mas pinabilis ang buhay ngayon. Sa pagbiyahe noon, napakatagal maglakbay, ngayon, maari nang maglakbay ng ilang oras lamang, nasa ibang bansa ka na sa pamamagitan ng pagsakay sa eroplano. Pakikipag-associate sa kapwa. Di ba? Dati napakatagal, kailangan mo makipagkita sa tao. Pero ngayon, through phone, mobile phone, through mga internet connection, sa mga application, sa cellphone, ay kahit nasa kabilang kontinente ang iyong mahal sa buhay, ay napakadali mo na sila para makontak. So, everything is much easier now. Kaya nga meron tayong tinatawag na modern science, technology. Yung mga bagay noon na boring, ay ngayon na-enjoy na at madali nang nagagawa ng mga tao. Dati napakahirap maglaba, pero ngayon, yung mga laba pang washing machine natin, ipapasok mo, paglabas nun, isasampay mo na lang. Pero hindi ko alam bakit tambak pa rin ang labahan. Napakadali nang maglaba ngayon, hindi naman siguro yung machine yung problema, tayong mga tao. Na kahit anong maimbento pang para padaliin, kung hindi talaga tayo magsisipag, wala ding mangyayari. Di ba? Mauubusan din tayo ng suot na damit. Underwear, kaya yung iba nagsa-side A, side B na. Di ba? Pero yun nga ang ating sinasabi, mabilis ang mga bagay. Kaya nga, sa henerasyon natin ngayon, mabilis nating makita yung mga salitang automatic. Di ba? Automatic. Express. Di ba? Kahit saan ka tumingin, mababasa mo yung mga salita na yan. Online, di ba? Remote control, microwave, ano pa. Lahat ng mga bagay na automatic, ready to use, ready to eat. Fast food, instant noodles, di ba? Dati para gumawa ng noodles ang tao, napakahirap ngayon. Pupunta ka lang sa mga convenience store, buksan mo, kumuha ka ng mainit na tubig, meron ka ng makakain. Alam niyo po ba na yung mga salitang nabanggit ko 50 years ago ay wala sa diksyonaryo? 50 years ago, wala yan sa mga diksyonaryo. Pero ngayon, kasama na yung mga salitang yan dahil doon nag-evolve ang buhay ng tao. Kaya nga gusto ng tao mabilisan, madalian, paspas, di ba? Fast. Pero mga kapatid, sa buhay ng tao, kailangan ang pagiging mabilis, madali. Nagmamadali ka palagi, uubra lamang yan sa buhay natin dito sa lupa o sa mga bagay na ginagawa natin. Pero pagdating po sa prinsipyo ng ating buhay, kailangan hindi natin minamadali. Sa ating mga relasyon sa ating kapwa, sa ating behavior, even sa prinsipyo natin, sa ating pananampalataya, hindi po lahat ng mabilis at mabilis na paraan ay maganda ang magiging epekto, lalo na po sa ating buhay mananampalataya sa Panginoon. Kung yung mga bagay na yan ay nag-e-effect sa ating buhay bilang tao, pero iibahin po natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ko naman ditong sinasabi na pahirapan natin ang ating sarili. Pastor, bakit ganun? Bakit may mas madaling paraan naman? Bakit, di ba? Bakit pipili tayo ng mahirap? Hindi ganun ang point ng ating pag-uusapan ngayon. Halimbawa, may pupuntahan ka. Para hindi ka mapagod, hindi ka mainitan, pwede ka namang sumakay. Bakit mo pipiliing maglakad, mga kapatid? Di ba?
Hindi yun yung point natin. O kaya naman, pwede kang umupo. Bakit mo naman pahihirapan yung sarili mo na nakatayo ka ng matagal? No? Kahit malayo ang iyong pupuntahan, pwede ka namang mag-commute kaysa maglakad. O kung gusto mong mabilis makarating sa pupuntahan mo, pwede ka namang mag-eroplano kaysa sumakay ng barko. Hindi yun yung point natin na kailangan piliin natin yung mahirap na paraan. Kung hindi, mga kapatid, sa prinsipyo ng ating buhay, hindi lahat ng mabilis. Hindi lahat ng sa palagay nating sa madaling paraan natin makuha ay maganda ang magiging epekto nito sa ating buhay. Sa pag-aaral po natin ng Biblia, makikita natin may mga halimbawa ng mga istorya sa Bible sa mga tao na nabuhay sa kasaysayan ng mundo na nakatala sa Biblia na may mga taong minadali ang kanilang mga desisyon, minadali ang mga plano na gusto nilang gawin sa buhay kahit na ito'y sa palagay nila'y para sa mabuti, para sa ikabubuti, at kahit sa palagay nila, ito'y ginagawa nila para bigyan ng pabor ang Panginoon, ngunit makikita natin sa kwento ng kanilang buhay na hindi naging maganda ang bunga dahil minadali nila ang mga bagay sa kanilang buhay. Una nating example ay mababasa natin sa Genesis 3:10-11. Hindi na natin ito babasahin. Isusulat nyo na lang po ang verse, pero kung may panahon kayo, basahin nyo po ito sa inyong mga tahanan. Sa Genesis 13:10-11, ito po ay ang kwento ni Lot at ni Abraham, na kung saan alam naman po natin si Abraham ay pinagpala ng Panginoon at si Lot na kaniyang pamangkin ay pinagpala rin kasama niya at pareho silang yumaman. Parehong lumaki ang kanilang mga ari-arian, parehong dumami ang kanilang alipin, ang kanilang resources, ang kanilang mga kayamanan, at dahil doon nagsimulang nag-away-away yung kanilang mga tauhan. Kung nag-aagawan ng pastulan para sa kanilang mga tupa, at sabi ni Abraham, minabuti niya na tayo. Lot, sabi niya sa kanyang pamangkin, ngayon kailangan na nating maghiwalay dalawa. Sobrang dami na nating property, nagkakagulo na, nag-aaway-away. Ngayon siguro, kailangan na nating mag-separate. So sabi niya kay Lot, bumili ka ng lugar. At yung mapipili mo, doon ako sa kabaliktaran ng mapipili mo. Kung pipiliin mo, yung harapan, doon ako sa likod maglalakbay. Kung sa kaliwa, doon ako sa kanan. Yun ang kanilang usapan. So ngayon, dahil yun ang napag-usapan, nakita ni Lot, saan kaya ako dito maninirahan? Saan kaya ako maglalakbay? Diba? At naisip ni Lot yung isang lugar na kung saan napakasagana, napakadali, napakabilis ng mga bagay-bagay. At nakita niya at nag-decide siya na manirahan. Saan, mga kapatid? Doon sa Sodoma at Gomora. Sabi niya, doon napakagandang tirhan. May resources ako. Naroon ang lahat para sa aking negosyo. Talagang yayaman ako. Talagang mas lalawak ang aking kayamanan. Kaya sabi ni Lot, doon ako sa lugar na to, papuntang Sodoma at Gomora. Doon ako maninirahan. Dahil sa inaakala niya na magiging masagana siya. Ngunit, hindi niya inalintana ang lifestyle ng mga tao na naroon. Kung paano mamuhay. Kung papaano ang mga tao doon kumilos, kung papaano yung ugali ng mga taong yon. Isinantabi niya yon dahil ang pinili niya, ang inuna niya, namili siya agad-agad na hindi na siya nag-isip ng mga consequences na maaring mangyari sa kanya at sa kanyang pamilya, pinili niya pa rin ang lugar na iyon. Kaya alam natin ang kwento, mga kapatid, instead na magpatuloy ang pagpapala ng Diyos, imbes na lalong lumaganap ang kanyang kayamanan, imbes na lalong maging masaya ang kanyang pamilya, ano nangyari sa buhay ni Lot? Naging disaster. Hello? Napahamak at higit sa lahat, nawala ang lahat ng meron siya dahil sa maling desisyon, dahil sa maling plano, dahil sa mabilis at hindi pinag-isipang desisyon sa kaniyang buhay. Sa Genesis 16:1-4, mababasa rin natin,
si Abram at si Sarai. Nung sinabi ng Diyos kay Abram na ikaw ay gagawin kong ama ng maraming bansa. Pero sabi ni Abram na, Panginoon, napakatanda ko na. At yung aking asawang babae ay baog pa. No, papaano po ako magiging ama ng napakaraming bansa? Sabi mo, parang buhangin ang aking magiging salinlahi. Paano mangyayari yun? Matanda na ako, matanda na yung asawa ko. Lipas na kaming lahat. Lipas na kaming pareho sa pagkakataon na mag-produce ng anak. Kaya naman itong kanyang asawang si Sarai ay nakaisip, nakaimbento ng isang paraan. Sabi niya sa kanyang mister, Honey, since matanda na tayo, may edad na tayo, at sabi ni Lord ay ikaw ay pagpapalain niya ng maraming anak, since matanda na ako, hindi na lang kaya yung aking alalay, di ba? Yung aking assistant, ang iyong sipingan para naman siya ay magdalang tao at magkaroon ng anak sa pamamagitan niya. At sabi siguro ni Abram na, uy, jackpot to. Di ba? Talagang sabi nga, palay na ang lumalapit, magkakataon na. Di ba? Tapos, siguro inisip niya na, Lord gagawin ko to, pero ginagawang kita ng pabor Yung promise mo, mamadaliin ko lang. Yung sinabi mo sa akin na bibigyan mo ako ng anak, mamadaliin ko lang, hindi na ako makapaghantay Kaya gagawin ko na tong inaalok, yung idea na naimbento ng aking misis. Total siya naman ang nagsabi, wala akong magagawa, Lord. Pero siguro kung ano siguro salitang kanto, gustong-gusto din naman. No, kasi hindi na nakapag-isip ng maayos. So sa madaling salita, nangyari nga na yung slave, yung alipin ni Sarai ay naging asawa na saglit ni Abram, at sabi ng Word of God, mga kapatid, yun ay nagbunga. At pagkatapos nun, yung plano nila ay hindi rin natupad. Dahil imbes na kilalanin ng alipin ng kanyang master, dahil sa siya'y nagdadalang tao na, minaliit niya na si Sarai, at yun ang naging dahilan na hindi mapakali at nagkakagulo, nag-aaway-away ang kanilang buhay. In other words, naging disaster yung kanilang plano. Amen, mga kapatid? Diyan pa ba kayo? Nasusundan pa ba natin ang ating pinag-uusapan ngayon? Naging disaster. Napahamak sila dahil yung inaakala nilang solusyon, yung inaakala nilang ginagawa nila ng pabor ang Panginoon sa desisyon na kanilang gagawin, ayun ang naging dahilan upang mapahamak ang kanilang pamilya. Kaya sabi ng Panginoon, oo, tutuparin ko yung pangako ko sa iyo, pero hindi sa sarili mong kaparaanan. Bakit ka nawalan ng pag-asa? Bakit ka nainip? Bakit ka nagmadali? Hindi yan ang plano ko. Kasi pag sinabi kong gagawin ko yan kahit anong mangyari. Sa buhay natin, mga kapatid, maraming sinabi ang Panginoon sa atin, yung pangako ng Panginoon sa atin. Pero kailanman, hindi dapat natin pangunahan ng Diyos sa kanyang plano sa ating buhay. Si Abram at si Sarai nagmadali, nainip. Kaya sabi ng Panginoon, hindi yan. Talagang magpuproduce kayo ng offspring, kayong dalawa talagang mag-asawa. Pero ano nangyari? Dahil may nauna ng anak, anong naging kapalit? Kaya magpahanggang ngayon, ang bayang Israel ay hindi nauubusan ng kaaway. Dahil sino yung mga kaaway niya? Mga kapatid niya rin yan Mga lahi yan nung, ano bang word yan? Yung kapatid niya sa labas. O half-brother niya. Yung Arab nations na nakapaligid sa Israel ay mga descendants yan nung kanyang half-brother na naging bunga ng pagmamagaling at pagmamarunong at pinangungunahan ng plano ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, yung bayang Israel, yung liping pinili ng Panginoon, yung bayang pinili ng Panginoon, ay magpahanggang ngayon, hindi na natigil. Hanggang ngayon, di ba alam natin sa balita, digmaan, bomba. Yan ang istorya niyan sa Biblia kung ating susuriin. Dahil
sa pinangunahan ni Abraham at ni Sarai, o ni Abraham at ni Sarah, yung plano ng Panginoon sa kanilang buhay. So anong tinuturo sa atin ito? Yung bawat desisyon na gagawin natin sa buhay, mga kapatid, meron yan palaging consequences. Sabi mo sa iyong katabi, consequences. Kaya bago gawin ng mga bagay, bago piliin ang mga desisyon, isiping maigi yung mga consequences na maaring mangyari. Sa Biblia naman, may mga tao rin, may mga lingkod din ng Diyos na hindi nila sinunod yung mga madadaling bagay, yung mga easy way. No? Kung si Lot nagmadali, pinili yung madaling bagay na ikinapahamak niya, eventually, si Abraham ganun din. Pinili yung mabilis, madaling bagay at napahamak din. Eventually, ito naman pong pangatlo nating pag-uusapan, si Moses, ay hindi niya pinili ang madaling bagay. Alam natin si Moses ay naging anak ng prinsesa sa Egypt, di ba? Anak ng Faraon. At napakadali para sa kanya na siya ay susunod na maging prinsipe. Maging mayaman, maging kilala, maging makapangyarihan. Pero mas pinili ni Moses na maging mapagpakumbaba at damayan yung kanyang mga tunay na kababayang mga Israelita. Kaya sabi ng Hebrews 11:24-26, hindi minadali ni Moses ang kanyang buhay. Sabi ng verse, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Verse 25, inibig pa niyang makihati sa kaapihan, dinaranas ng bayan ng Diyos, kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Kung tayo yun, napakadaling sabihin, Lord, kakagatin ko na ito papangatawanan ko na ito, magiging prinsipe ako. Kasi kung makapangyarihan na ako, mas madali kong mapapalaya ang mga anak mo. Di ba? Ang mga Israelitang naging alipin ng Egypt ng daang-daang taon, ng mga taga-Ehipto, mas madali kong magagawa. Minsan, ganun tayo makipag-usap sa Diyos eh. Sasabihin natin, Lord, kailangan ko to, kahit alam nating mali yung ginagawa natin sa ating buhay. Kasi Lord, dahil dito magagawang kita ng pabor. Dahil dito sa ginagawa ko ngayon, darating ang panahon, matutulungan ko ang church, masusuportahan ko ang ministry, kaya hayaan mo na akong gawin ko yung mga ginagawa ko, kahit alam mo na hindi ka karapat-dapat sa mga bagay na yan. Kahit alam mo na dapat yung lifestyle na yan ay hindi mo gawin sa buhay mo bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos. Hello? Pero minsan, ganon ang ating naiisip. Na Panginoon, para sa iyo naman to. Lord, yung gagawin kong mali, yung gagawin kong immoral, Panginoon, makikinabang ka rin naman dito eventually, Lord. Minsan ganon yung tao. Pero si Moses ay hindi, mga kapatid, kung hindi mas pinili niya yung hard way. Di bali nang magdusa ako, wag lang makompromiso ang aking pananampalataya sa Diyos. Kaya si Moses nagtagal pa ng halos 40 years ang kanyang hinantay. Mahirap, hindi mabilis. Pero worth it. Dahil nung tinawag na siya ng Panginoon, handang-handa na siya para maging tagapagligtas ng bayang Israel ng Diyos. Siguro kung minadali ni Moses, hindi ganun ang kwento sa Bible. Siguro kung nagmadali siya, inakap niya talaga yung pagiging taga-Ehipsyo, siguro hahanap ang Diyos ng iba na magiging kasangkapan niya sa kanyang dakilang layunin. Pero dahil nanatiling tapat si Moses, kahit sa matagal na panahon, hindi siya nainip
pero siya pala ay hinahanda pa ng Panginoon. Another story sa 1 Samuel 24:3-7. Si David. Si David ay gustong patayin ng nakaupong hari noon na si Saul. Even though wala na yung anointing ng Diyos kay Saul, linipat na kay David at sabi ng Panginoon, ang magiging susunod na hari ay si David na. Hindi na ang mga anak ni Saul dahil sa katigasan, dahil sa pagrebelde ni Saul, dahil sa paglabag ni Saul, ni Haring Saul, sa utos, instruction ng Panginoon na galit ang Diyos sa kanya at itinakwil siya. At dahil doon, galit na galit si Saul kay David dahil sa inggit. At dahil doon, gusto niyang ipapatay si David. Isang pagkakataon, mga kapatid, si Saul ay tinutugis niya si David at siya ay naabutan ng tawag ng kalikasan sa isang yungib. Sa isang, yung yungib, di ba? Parang kuweba. At nung siya ay nagsi-CR doon, hindi niya alam na si David pala ay nagtatago ron. In other words, wala siyang kahit anong gwardya. Walang guard. Kasi magsi-CR ka, ayaw mong makita na ikaw ang hari. At sabi ng mga tauhan ni David, dahil doon pala sila nagtago sa kuweba na yon, sabi ng mga tauhan ni David, David, sunggaban mo na yan. Yan na yung pagkakataon mo, yung taong tumutugi sa'yo. Patayin mo na, talagang wala na. O, tingnan mo. Nakatalikod pa, sunggaban mo na. Kung tayo siguro yun, mga kapatid, bigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makaganti sa ating kaaway, ano kayang ating gagawin? Siguro, Lord, talagang ko na to, Lord, napakasama nito ha? Gagantihan ko to. Pero si David, mga kapatid, hindi niya ginawa. Kahit may pagkakataon na siyang patayin, sabi niya, hindi ko magagawa ang ganyang bagay sa hari. Hindi ko magagawa ang ganyan. Sabi niya, hayaan ko na lang ang Diyos kung ano man ang kanyang desisyon. Kasi yung tao na yon nasa authority pa, nasa trono pa. Makapangyarihan pa siya kahit papaano, kahit wala na yung favor ni Lord sa buhay niya, pero ginagalang ni David yung authority ni Saul. Kung minsan napakahirap nga nun sa buhay ng tao, kung minsan sa leadership ng church, kung minsan buhay pa yung leader ng church, sinisiraan na ng ibang gustong pumalit Di po ba? Yung mga leaders, yung mga pastors, sinisiraan na kung minsan ng mga buhay pa nga May edad na, o yung iba na mahinga na nga, sisirain pa yung reputasyon. Dahil gusto nilang maipalit sila doon sa posisyon. Kaya sisiraan nila yung tao, yung dignidad, yung reputasyon, dahil gusto nila sila ang kilalanin ng tao at maupo doon sa kapangyarihan na yon o doon sa authority na yon. Pero si David, mga kapatid, hindi niya yon pinili. Even may opportunity siya. May pagkakataon siya. 2 beses na binigyan siya ng opportunity ng Diyos na patayin ang kanyang kalabang hari, pero hindi niya ginawa. Amen? Kaya kahit nagtagal siya ng ilang taon, dahil si Saul naman ay namatay din sa digmaan, kahit nagtagal siya ng ibang taon, pero yung pag-upo niya sa trono bilang hari ay naging worth it. Bakit? Hindi niya nadungisan ng kanyang mga kamay ng bagay na masama. Mababasa natin yan sa 1 Samuel 24:3-7. Basahin nyo na lang po sa inyong bahay. At 1 Samuel chapter 26, si King David. Sa Matthew 4:8-10, ito naman pong si Satan ay tinukso din ng ating Panginoong Jesus. Sabi ni Satan kay Jesus, nung si Jesus Christ ay nag-fast 30 days, sabi niya, pinakita ni Satan lahat ng mga tao, lahat ng mga nilalang sa buong mundo at ang sabi niya kay Jesus, isang beses lang na yumuko ka sa akin. Lahat ng ito, mga tao na to ay papayukuin ko sa iyo, sasambahin ka. Isang beses lang, lumuhod ka lang sa akin, sambahin mo lang ako. Lahat ng tao dito sa sanlibutan ay maglilingkod sa iyo, kikilalanin ka. Pwedeng madaliin, di ba? Maghahari ka, instant. Sabi niya kay Jesus. Yun ang tinetempt niya si Jesus, pero ano sabi ni Lord? Sabi ng ating Panginoon, hindi siya nagpadala kailanman.
Hindi siya nagpatukso na madaliin. Pinili ni Jesus yung hard way na kung saan dadanas pa siya ng hirap, dadanas pa siya ng kukutsain siya ng mga tao, bubugbugin, ilalatigo, ipapako sa krus hanggang mamatay. Kung tutuusin, pwede naman tanggapin ni Jesus yung alok tapos hindi niya na kailangan danasin yung hirap. Pero ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, dinanas niya. Naipako siya sa krus, tumagas ang kanyang dugo, bago niya nakamit ang katagumpayan. Sabi ng Hebrews 5 verse 8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay hindi niya pinili yung mabilis, instant, madaling paraan upang tubusin ang ating mga nagawang kasalanan, kung hindi dinaanan niya ang pinakamahirap. Kaya yung kaligtasan natin, mga kapatid, napakamahal ng bayad ng Panginoon. Kung iisipin na natin, pwede namang i-shortcut ni Lord, pero hindi niya pinili. Talagang nagtiis ang Panginoon upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Upang mahugasan ang ating mga nagawang kasalanan. Upang malinis ang ating buhay. Upang malinis ang ating kaluluwa. At ngayon, tayo ay malaya na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya yung mga halimbawa na ito na nagpapakita ng mga banal na tao ng Diyos, na kahit hindi sila nagmamadali, hindi nila pinili ang madaling bagay, sila ay nagsakripisyo, sila ay nagkaroon ng napakahabang pasensya, sila ay naging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Alam nyo, sa paglilingkod natin, mga kapatid, walang shortcut. Sabi mo sa iyong katabi, walang shortcut. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi pwedeng nagmamadali ka. Hindi pwedeng, Pastor, lagpas na ng 1 hour, uwi na tayo. Sa mga nagpastor naman, huwag nyo naman sobrang tagalan. Baka mga 3 hours na wala na pagod na yung mga nakikinig. O kaya, laging apurado kayo, Lord, bakit ganito hanggang ngayon? Hindi mo pa rin binibigay yung mga prayer request ko, Panginoon, ano ba to? Ang tagal na inip na ako. Tapos may makakakita tayong shortcut. Natitempt na tayong gawin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung sacrifice sa ating paglilingkod. Upang ma-develop yung patience natin. Yung pagiging masunurin natin sa Panginoon, yung pagiging dependent natin sa Panginoon. Sabi ng mga tao, bakit pa kasi kailangan na hindi na lang madaling, magaan na lang lahat ng bagay sa mundo? Hindi na lang dapat gawin ng Panginoong easy, convenient ang lahat. Lahat ng mga kailangan natin ibigay na ng Panginoon. Bakit kailangan pa mag-suffer? Katulad ng mga taong walang pananampalataya. Alam natin, mga kapatid, na napakahalaga nung pagtitiis sa buhay natin bilang mananampalataya. Kung paano ang gintong ginagawang dalisay na pinapadaan sa apoy, ganon din po ang tao, ang mga believer, na kung nagdaranas ka ng mga pagsubok sa buhay mo ngayon, ang buhay mo, ang pananampalataya mong singhalaga, higit pa kaysa ginto, ay pinapadaan sa matinding init ng apoy upang malaman kung talagang dalisay. Kung talaga bang karapat-dapat ka sa favor ng Panginoon sa buhay mo. 1 Peter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubusan na tularan. Hallelujah! Kaya sa buhay na ito, huwag tayo palaging magreklamo kung mahirap ang buhay. Tapos sasabihin natin, Lord, bakit mahirap maging matuwid? Totoo, mahirap maging matuwid. At napakadali gumawa ng kabaluktutan sa buhay. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, na napakadaling gumawa ng kasalanan sa mundo?
Lalabas ka lang ng bahay mo, makakagawa ka na ng kasalanan kung gugustuhin mo eh. O maglalaro lang yung kasalanan sa isipan mo, pwede ka nang magkasala sa Panginoon. Ganun kadali. Pero ang mamuhay ka ng may kabanalan ay napakahirap. Pero sabi ng banal na kasulatan, worth it ang hirap mo. Dahil meron kang reward sa takdang panahon sa buhay mo. Kaya kung naglilingkod ka sa Panginoon ngayon, kapatid, huwag kang mag-expect ng madali. Huwag kang mag-expect ng shortcut. Huwag kang mag-expect ng easy. Bagkus ang expect mo talagang challenging ito. Talagang mahirap ito, talagang labanan ang aking gagawin. Dahil yun ang sinasabi ng banal na kasulatan ng Diyos. Pero sa kabila nun, mga kapatid, may benefit yun sa ating pananampalataya sa Diyos. Romans 5:3-5. Hindi lamang iyan. Ikinagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y magbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay magbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay magbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binigo ng pag-asang ito. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Hallelujah. So may purpose lahat ng challenge sa buhay natin. Hindi yan ipinahintulot ng Panginoon para magdusa ka lang, para pahirapan ka lang niya, para i-pressure ka lang ng Diyos. Pero gusto ng Panginoon na ma-develop sa'yo yung patience mo. Yung ma-develop sa'yo na kailangan mong ma-realize, na kailangan mong magpakumbaba sa Panginoon, na hindi mo kayang pagwala ang Panginoon. At dahil doon nade-develop sa'yo yung hope, yung pag-asa mo sa Panginoon. Na kahit hindi umaayon yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, nananatili ka pa ring matatag ang iyong pananalig, tiwala sa ating Panginoon. So lahat ng suffering sa mundong ito, mayroong purpose ang Diyos, kapatid. Kung ano mang dinadanas mo pa sa buhay mo ngayon, pag napagtagumpayan mo yan, magiging testimony yan at magagamit mo yan. Na pag dumating na ang takdang panahon, yung mga bagay na yan, marirealize mo, ang ginamit pala ng Diyos na instrumento upang maging matatag ka kung nasan ka na ngayon. Amen? Hirap, suffering, pain, hurt, kalungkutan, yung kapighatian, lungkot, yung mga mahal natin sa buhay na naunang kinuha ng Panginoon, masakit yun. Pero yun ang tumulong sa atin na maging matatag kung nasaan tayo ngayon, mga kapatid. James 1:2-3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Nagiging matatag tayo sa mga test sa ating Panginoon. May mga may mga testing, yung mga gusali, may mga test yan. Yung mga tulay, may mga test yan para tingnan kung matibay talaga. Yung mga pipe, yung mga malalaking tubo, tawag dito, yung mga dinadaanan, let's say, ng mga gas, yung mga dinadaanan ng malalaking tubig, pressure ng tubig, yung mga tubo na yan, pagkatapos ma-install, ay mayroong tinatawag na pressure test. Hello? Tinetest kung gaano kalakas yung pressure na ito bang mga tubong ito hindi magkakalasan sa ilalim ng lupa kapag dumaan na yung matinding ragasa ng pressure ng tubig. Ganyan din po sa buhay ng mga Kristiyano.
Na pagkatapos mong maglingkod sa Panginoon, dadaanan ng mga pagsubok, ng mga presyo para makita ng Panginoon kung talagang matatag ba, kung talagang dalisay ba, kung talagang karapat dapat bang bigyan ng mga pagpapala na galing sa Kanya. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, normal yung pressure test. Paano malalaman na maganda ang pagkakagawa? Paano makikita kung maganda ang pagkakahubog? Paano masusubukan kung talagang matibay kung ayaw niyong daanan kayo ng mga pressure sa buhay niyo? At pagdating ng mga pressure na problema sa buhay niyo, agad-agad na kayong mawawalan ng gana sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Agad-agad na kayong tatamarin sa paglilingkod niyo sa Panginoon. Kaya kailangan mga kapatid maging matatag tayo. Sabi nga ng Bible, maging magalak tayo eh. Maging masaya, Lord, alam ko pagsubok lang ito, Panginoon. Lord, alam ko pagkatapos nito mayroong reward. Lord, alam ko, Panginoon, na kung pinahintulot nito, hindi mo hahayaan, Lord, na hindi ito matatapos. Lord, alam ko, Panginoon, na pag pinahintulutan mo itong mga bagay na ito sa buhay ko, alam kong dadaanan ko lang to. At alam ko, Panginoon, na bibigyan mo ako ng sapat na lakas para mapagtagumpayan ko ang mga bagay na ito. Sometimes, sinasadya ng Panginoon yung mga struggles natin para madisiplina tayo. Isang dahilan din yon. Kung bakit may struggle tayo, it's because sa mga maling desisyon natin, kailangan tayong disiplinahin ng Panginoon. Hello? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Na kung minsan, bakit tayo nag-i-struggle? Hindi dahil pinahintulutan ng Diyos na gawin, kung hindi dahil yun ang naging consequences ng katigasan ng ating ulo. Consequences iyon ng pagmamagaling natin sa Panginoon. Consequences natin yun na ipipilit talaga yung gusto nating mangyari. Kahit sinabi ng Panginoon, no. Kahit sinabi ng Panginoon, hindi pa tamang panahon. Hindi pa tamang oras. Kaya dinidisiplina tayo ng Panginoon. Hebrews 12:10-11. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Kaya pag may ginawa ka, may bagay na ipinilit mo sa iyong sarili, at ngayon, rinirip mo na yung consequences, huwag ka nang magtaka. Huwag ka nang magtaka sa Panginoon na dinidisiplina ka niya. At instead, mga kapatid, na magdabog sa Panginoon, instead na lalong lumayo sa Panginoon, dapat ma-realize mo na nangyayari sa buhay mo yan dahil mahal ka ng Panginoon. Kaya mga magulang, kung mga anak, kung tayo'y pinapagalitan, pinapayuhan, o even dinidisiplina ng inyong mga magulang, huwag nyo silang i-hate dahil kailangan nilang yung gawin para sa inyong kapakanan. Isipin natin noon, sino kaya tayo? Ngayon, nung bata tayo noon, di ba mga kapatid, sa mga adult na, parang inis tayo na binidisiplina tayo ng magulang. Pero ngayon na magulang na rin kayo, naintindihan nyo na kung ba't ginawa ng mga magulang nyo yun? Hello? Nagigets nyo na sila ngayon na bakit ganun yung tatay ko? Bakit ganun yung nanay ko noon? Ngayon na ikaw ay magulang na rin, naintindihan mo na lahat pala ng bagay na ginawa sa iyo ng magulang mo ay para sa ikabubuti mo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. Kaya nga sa buhay natin mga kapatid, kailangan nating i-apply yung mga prinsipyo na ating natutunan. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi madali, hindi mabilisan, hindi easy lang. Alam ko na hindi madali na malalangin, na palaging manalangin sa Diyos. Hindi madali na palaging magbasa ng Biblia, mag-aral ng kanyang banal na salita. Hindi madali mga kapatid na mangaral sa mga tao at matulungan mo yung tao na yun na maligtas ang kanyang kaluluwa. Hindi madali mga kapatid na magbigay ng honor sa Panginoon.
magbigay ng karangalan sa Panginoon. Pero lahat ng mga bagay na yon, mga kapatid, ay kailangan nating gawin bilang mga anak ng Diyos. Para din sa ating kapakanan. Acts 14 verse 22, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Even yung mga apostles, alam nila. Kaya yung struggle natin ngayon, hindi nakakapagtaka. Yung pinagdadaanan natin ngayong challenges sa buhay, yung mga persecution natin sa buhay, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, na dahil na naglingkod ka sa Panginoon, iniwan ka ng iyong mga pamilya, ng mahal sa buhay, itinakwil ka, kasi nag-born again ka, kasi nagba-Bible ka na, kasi nagba-Bible study ka na. Part yan. Sabi ng Word of God, part yan. Kung galit sa iyo ang sanlibutan, ibig sabihin lang yon, ikaw ay tunay na anak na ng Diyos. Pero kung hindi galit sa iyo ang sanlibutan at ka-join ka, ka-jamming ka ng kasanlibutan, haba mag-isip-isip ka. Kung yung mga tao sa sanlibutan ay tuwan-tuwa sa iyo, gustong-gusto ka, mahal na mahal ka, yun ang magtaka ka, yun ang matakot ka, yun ang kabahan ka, tanongin mo sa sarili mo, tunay na ba na anak ako ng Diyos? Pero kung galit sa iyo ang world, ang sanlibutan, huwag ka magtaka. Bakit? Kasi galit talaga sila sa anak ng Diyos. Sinabi na yan ni Jesus, na hindi sila galit sa iyo personally, galit sila sa akin. Na dahil sumusunod ka sa kalooban ko sa buhay mo. Sa ating negosyo, mga kapatid, sa ating mga trabaho, sa ating business, hindi natin kailangang gustuhin talaga na yumaman o masenso ka agad sa buhay. Kaya yung iba papasok sa mga illegal na trabaho, sa mga illegal na gawain. Sa mga krimen dahil gusto nang magkaroon ng kayamanan. O papasok sa mga scheme, sa mga panluloko, sa mga scam. O kaya, dahil sa gusto mong yumaman, ikaw ay papasok sa mga sugal. Magta-top up ka, at kunwari nag-game-game ka lang, pero nagsusugal ka na. Huwag natin gawin yan, mga kapatid. Di kayo aasenso sa sugal. Malululong lang ang buhay nyo dyan, pati ang panggatas ng mga anak ninyo, maitataya. Hello? Alam ko, ayaw nyo ng mga ganitong usapan eh. Maghahanap kayo ng trabaho, mga kapatid, piliin ninyo na hindi makukumpermiso yung pananampalataya nyo sa Diyos. Huwag kayong papasok sa mga trabaho na alam nyong masama ang ginagawa. Huwag niyong madaliin ang buhay. Di bali ng maghirap, di bali ng magdusa, di bali ng dugo at pawis, mga kapatid, ang puhunan. Ang mahalaga ay nabibigyan niyo ng karangalan ng Diyos sa bawat bagay na ginagawa niyo sa inyong buhay. Sa pagiging empleyado mo, hindi sapat na dahilan na mababa ang sweldo. O hindi ka pinapakitunguhan ng maayos ng amo mo. Kaya sasabihin mo, okay lang na nakawang ko tong boss ko. Okay lang na nakawang ko tong kumpanya na to. Okay lang na kupitan ko tong kahera. O kung ikaw ay cashier dahil sa galit mo, dahil feeling mo minimistreat ka ng iyong amo. Hindi yun dahilan upang madaliin mo ang mga bagay sa buhay mo. Sa buhay mag-asawa, hindi sapat na dahilan na dahil hindi kayo magkaintindihan ng asawa mo, ay maghihiwalay kayo. Hello? Na dahil hindi kayo magkaintindihan, maghihiwalay kayo, magkakanya-kanya na kayo, at yung mga anak ninyo, pababayaan nyo na kung saan-saan titira, mapapariwara ang buhay.
Dahil lamang hindi kayo magkasundo at yun na lang ang paraan, madaliin nyo na. Sige na, ayaw mo na, ayaw ko na rin, o sige na. Sa pagiging magulang, mga magulang makinig. Hindi sapat na sasabihin na lang natin sa mga anak, ayoko na po, sawang-sawa na ako magdisiplina dyan. Kaya bahala na siya kung anong gusto niyang gawin. Mamadaliin mo na lang na para hindi ka na ma-stress. Pabayaan mo na yung anak mo kahit nakikita mo na mali ang ginagawa. Kaya sabi nga ng Bible, habang bata pa lang, disiplinahin natin ang ating mga anak. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sabi ng Biblia, sila ay matututo. Sabi ng Bible, ang tamang pagpalo ay hindi nila ikamamatay, ngunit bagkus. Ang tawag niyan, maililigtas mo sila sa tiyak na kapahamakan. Pag may nakikinig na social welfare nito, magagalit sa sinasabi ko. Pero kinukot ko lang kung ano yung sinabi ng Biblia. Na bilang mga magulang, responsibility natin na ang mga anak natin ay ating madisiplina. Dahil pag napariwara ang kanilang buhay, pananagutan natin yan sa Diyos. Hindi pwedeng shortcut. Hindi pwedeng porkit hindi nakikinig sa'yo, matigas ang ulo, susukuan mo na, papabayaan mo na. Hindi. Pinagkatiwala sa'yo ng Diyos ang kaluluwang yan. Ikaw ay responsable, mga kapatid, sa kanyang kaligtasan. At kahit sa personal salvation ng tao, napakadali na tanggihan ang salita ng Panginoon. Napakadali na hindi makinig sa salita ng Panginoon. Kahit nalaman mo na si Jesucristo ang tanging daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makakapunta sa Ama sa pamamagitan niya, kung hindi sa pamamagitan niya, kahit alam mo yun, pero napakadaling tanggihan, iwasan, tanggapin ang Lord sa buhay natin. Napakadali. Pero mga kapatid, kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Sabi ng Biblia, siya lamang ang tanging daan. Siya lamang ang paraan. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pero napakadaling tumanggi. Napakadaling sabihin, saka na lang, hindi pa ako ready. Kailan ka magiging handa kapag wala ka ng oras? Kailan ka magiging handa kapag wala ka ng hininga, hirap ka ng huminga, kapag kapilay ka na, kapag kakalahati na lang ng katawan mong gumagana? Ngayon pa lang maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin alam kung bukas sa makalawa, buhay pa tayo. Amen? Huwag nating sayangin ang buhay. Huwag nating sayangin ang panahon. Kaya sa buhay ng tao, sa mga kasaysayan na narinig natin, mga kapatid, hindi lahat ng madalian, hindi lahat ng mabilisan ay maganda ang kinahinatnan ng kanilang buhay. Proverbs 14:12, 14-16. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Verse 14, pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Verse 15, paniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kaniyang napakikinggan o mapakikinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Verse 16, ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. So hindi tayo basta-basta nagmamadali sa buhay na ito. Si Lot, mga kapatid, pinili niya yung easy way. Kahit sinabi ng Biblia, do not equally yoke with the unbelievers.
2 Corinthians 6 verse 14, do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Huwag kayong makisama sa mga hindi sumasampalataya. Mga single ladies, mga single young men, na kung sino-sinong nililigawan, o kung sino-sino nagpapaligaw, o parang nagbibilang ng trophy, parang nag-aano ng medalya. Sabi ng salita ng Panginoon, huwag kayong makisama sa di sumasampalataya, na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan, o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Napakalinaw Pero si Lot, hindi niya inalintana na makisama siya doon sa lugar na gumagawa ng kasamaan. At yun ang kanyang kinapahamak. Mga kapatid, mga magulang, even yung community kung saan kayo nakatira, mahalaga yun. Lalo na kung may maliit kayong mga anak, yung komunidad kung saan kayo nakatira. Kung yung lugar ba na yan ay lugar, pinaghaharian ng mga kung ano-anong mga kasamaang bagay na maaring makaapekto sa kanyang isipan, maaring makaepekto sa kanyang psychological paglaki. Kung yan ba ay mga drug din ba yung area, palagi bang may prostitution ba yun sa area ninyo, malaking impact yan sa mga magulang. Kung yung mga tao ba na nakatira sa inyo, karamihan, 15 years old pa lang, 14 years old pa lang, ay nabubuntis na ang mga kabataan. Yung community mismo, kailangan yung bantayan. Lalo nyong higpitan at lalo nyong ingatan ang inyong mga anak kung kayo ay nandyan sa mga ganyang community. Mas lalo nyo silang dapat na sikapin na maging faithful sa Panginoon. Sikapin nyo silang palaging madala sa mga gawain ng Diyos upang hindi mabaling ng sobra ang kanilang atensyon sa kapaligiran. Sa mundo, sa makasanlibutang gawa ng mundo. Kaya kailangan i-consider natin yan katulad ni Lot. Hindi ka lang basta-basta titira. Dahil yung kapakanan ng mga anak mo ang nakasalalay ng pamilya mo. Si Abraham at si Sarai, hindi lamang madalian. Hindi lamang kay ito na, pagkakataon, sunggaban na natin, hindi. Kahit sa maling paraan, kahit mali. Sabi ng Isaiah 60 verse 22b, ako si Yahweh, na kaagad tumutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Kung bakit hindi pa nangyayari yung gusto ng Panginoon mangyari sa buhay mo, baka hindi pa takdang panahon. Sabi ng verse, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kaya di bali na wala kang kadate ngayon. Di bali nang wala kang jowa ngayon. Kasi sa takdang panahon, ibibigay ng Panginoon kung ano yung ipinapanalangin mo sa Kanya. Sabi nga, di bali nang maiwanan ka ng tren, huwag ka lang masagasaan ng tren sa pagmamadali mo. Hello, tama ba? Di bali nang maunahan, magsara yung pinto ng MRT, umalis ng MRT, may darating pa naman ilang minuto Huwag lang dahil ito na talaga, ako na lang sa batch namin, tatalong ka na sa riles. Sabi nga sa kasabayan, it's better to be alone than to bring the enemy along. It's better to be alone than to bring Satan along. Di bali na mag-isa ka na lang, kaysa may kasama kang demonyo. Pero sabi ng Panginoon, kung tama na ang time, kung perfect na ang time, lahat ibibigay ng Panginoon sa buhay mo. Mga kapatid, magniwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. May magandang plano si Lord sa buhay natin. Huwag nating madaliin ang bagay.
Don't rush things. Dahil kung minsan sa pagmamadali natin, doon tayo nagkakamali. At kung minsan yung pagkakamali na yon, hindi na natin maibabalik. At kung minsan yung pagkakamali na yon, hindi na natin maitutuwid kahit ano pang gawin natin. Kaya, huwag tayong magmadali. Hantayin natin ang tamang pagkakataon, ang tamang timing. Dahil sabi nga ng verse, kapag tama ang timing, lahat ng bagay aayon, walang hahadlang. Kumbaga flawless. Kumbaga tuloy-tuloy walang hadlang. Bakit? Kasi itinakda na ng panahon, lahat okay na para sa Diyos. Bago mo pa man puntahan, binuksanaan ng Panginoon ang pintuan na dadaanan mo. Yon ang tunay na kalooban ng Panginoon para sa buhay natin. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Di bali ng mahirap ang daan. Di ba? Sabi ng ating team verse, di bali ng makipot. Di bali ng yung paglilingkod mo sa Diyos ngayon, challenging. Pero alam mo naman na temporary lang ang lahat ng paghihirap. Kasi, yung totoong reward, yung totoong buhay natin, ay magsisimula pa kapag nandun na tayo sa langit. Sino ditong gusto makapasok ng langit? Sino ditong gusto makasama sa rapture? Sino ditong nakakaalam na yung buhay niya dito temporary lang? Amen. Kaya dapat hindi tayo mahumaling sa buhay sa mundong ito. Ang ipanalangin natin at ang isipin natin, yung buhay natin kasama ang Panginoon. Yun ang nagmamatter sa lahat. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ama naming banal na nasa langit, salamat Panginoon sa iyong banal na salita. Salamat Lord sa iyong salita na nagpapaalala sa amin, Lord, na hindi lahat ng mabilis, hindi lahat ng bagay, Lord, na masaya, magaan, maginhawa, O God, ay nakakabuti sa amin, Panginoon. Sometimes, yung mga bagay sa buhay namin na may kabuluhan, sometimes pinaghihirapan namin siya, Lord. Pinagtitiisan. Nagsasacrifice kami, Lord. De-develop yung patience namin, yung pagiging masunuri namin sa iyo. Pero yun ang pinakamahalaga, Lord, sa buhay namin. Kaya sabi sa iyong salita, Panginoon, beware of the easy way. Kung madali ang bagay, Panginoon, kailangan mo na naming huminto saglit, manalangin, at tanungin sa iyo, Panginoon, kung talaga bang tama na gawin namin ang plano, ang desisyon na yon sa aming buhay. Lord, salamat na nariyan ka. Panginoon, salamat na nariyan ang iyong banal na salita na siyang nagpapaalala sa amin, Panginoon, na bilang mga anak mo, hindi lang dapat kami ang nagdidikta ng aming buhay, kung hindi, Lord, kailangan ikaw ang nagdidikta nito, O God. Patawarin mo po kami, Lord, kung may mga desisyon, kung may mga plano kami na ginawa na hindi namin isinangguni sa iyo. May mga desisyon kaming ginawa, Panginoon, na hindi namin iniisip ang kapakanan ng aming pamilya, kapakanan ng aming mahal sa buhay. Panginoon, sa oras na ito, dalangin namin na kahit mahirap, kahit baku-baku ang daan, Lord, ang mahalaga, Panginoon, ikaw ang makikita namin sa dulo. Praise the name of the living God. Salamat, Lord, sa buhay namin, sa paglilingkod namin. Alam ko, Panginoon, na maraming pinagdadaanan ng iyong mga anak. Dalangin ko, Lord, na tulungan mo sila, O God, sa kanilang mga suliranin, sa kanilang buhay, sa kanilang pananampalataya. Alam ko yung iba, Panginoon, nagdadalawang isip sa iyo. Pero, Panginoon, ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa kanilang buhay. Na ikaw ay tapat, na ikaw ay totoo, Lord, na ikaw ay makapangyarihan, Lord, na walang imposible sa iyo, na hindi namin kailangang magkompromiso sa sanlibutan para lamang matugon ang aming pangangailangan, Lord. Patunayan mo sa kanila na hindi nila kailangang gawin ang mga bagay na masama para lamang mag-survive sa mundong ito. Dahil, O Diyos, ikaw ay nariyan. At hindi mo kami pinapabayaan. Panginoon, salamat.
Pagpalain mo ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang mga kaibigan namin at kapatid na nanonood online, Lord. Gawin mo rin sa kanila kung anong ginawa mo sa buhay namin, Lord. Sa mga tao, Lord, sa mga bisita, gawin mo sa kanila kung anong ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya salamat, Lord, tinataas ka namin, pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Masasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, iyong bugtong na anak, aming Panginoon. Amen. 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 Nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.